O ayan, binardagol na naman ni Madam Rowena Guanzon si Bangag at si Tambaloslos, mga kababayan. Unang binardagol niya si Bangag, mga kababayan, itong kanyang pagiging bangag. At itong pagiging inutil niya na presidente. Ha? Yung wala siyang nagawa sa kanyang termino. Kundi yung yumuko doon sa pulburon na nasa batko, no, mga kababayan. Pulburon ba talaga yun o tawas? Di ba? Tapos ang bardagol dyan naman kay Tambaloslos, mga kababayan, yung tungkol po sa Baykam na tila nakakalimutan na po, mga kababayan. Nasa pawa na po ng kung ano-anong mga issue. Sinasadyang sa pawa nila para hindi na po natin ungkatin. Mabuti pa itong si Madam Rowena Guanzon, mga kababayan. Talagang inuungkat niya para hindi natin makalimutan. At pag-usapan natin ng pag-usapan sa social media at kalampagin natin itong mga kawatan sa kaba ng bayan, mga kababayan, na wag lang nakawin ang kaba ng bayan. Ganon. May tapang itong si Madam Rowena Guanzon. Sana matuloy talaga na maging spokes ito ng ating pangalawang Pangulo para makatikim ng bardagol itong mga kawatan na mga politiko. Ito na po yung kanyang video, mga kababayan. Panoorin po natin ang matinding banat, no, ni Madam Rowena Guanzon. Talagang dinurog si Tambaloslos at saka si Bangag, mga kababayan, dahil mga inutil. Ayan. Walang nagawa o puro papogi. Aniya puro pagnanakaw lamang di umano sa kaba ng bayan ang ginagawa nila, mga kababayan. At sa ngayon, tila naghahanda na naman para sa panibagong nakawan sa susunod na taon. Ayan. O, ito na po yung video. Panoorin na po natin. Yun, baga, mga baga kahit naungi. Bagag naung, makapal, mukha. Sobra pa sa baga, attorney, bitaw dong. Sabi lagi na, attorney, ano man ang kantahin mo? Wala, hindi ko pa alam, pa-practice pa ako. Pero parang maganda yung maganda yung kanta doon sa ba yun? Ano ba yun? River Maya ba yun? Ano yun? Yung adik baya kamo. Adik baya kamo. Mamayang 11 nasa Harolds ka. Hanap-hanapin ka. Tama. Hanap-hanapin ka. Ay, politika na. Layo pa. Hindi malayo. 3 years na nga nakaupo dyan si Kwan yung best friend nyo. 3 years na siya nakaupo. Ang dami pa rin problema na pinangako niya. Oh, di ba? Kahit anong gawin niya sa bigas, hindi talaga pwedeng 20. Tsaka, ayun, nag-increase ang gasolina. Nagulat ako, Laki ng increase, 5 pesos. 5 pesos? Grabe, no? Sa 4 na litro, sabihin mo na lang. 6 na litro lang sa 30 pesos, Kalahating kilo na yan ang bigas, Grabe, to sabihin niya, wala pa naman, di pa naman malala yung gera. Ay, grabe. Ano alam mo talaga ang problema? May oil deregulation law. Private na ngayon ang may mga reserves. Gobyerno, walang reserve. So, ano yung pwede niyang gawin? Yung BBM, pwede niya na lang gawin, magbigay siya ng subsidy doon sa mga private supplier ng oil para hindi taas ang presyo. Pero wala pang nangyaring ganyan na successful yung mga pa-subsidize ng oil. Wala talaga. Ano daw yung yung nagsabi na i-open daw niya sa public yung Baykam? Ay,
Galing-galing mo naman. Si Cielo Magno, nagtawag siya ng i-open yung Bicam para makita natin yung di ba, dinaya nila tayo mga taong bayan yun sa Bicam. Pinagdagdagan nila, siningit-singit nila yung mga akap-akap na yan. O di ba, yung Bicam na yan, nawala na lang yung PhilHealth natin. Basta. Sabi ni Cielo Magno, i-live stream, i-open to the public ang bicameral conference ng Senate at ng House. Yan yung bicameral, meaning Bicam, House, mga congressmen at mga senador, meeting yan sila to finalize the, the entries there in the budget for the General Appropriations Act na bubutohan ng mga senador at kongresista. Aba? Wala pa nga 24 hours, sumagot na agad si best friend ko, si Romualdez. Nasabi niya, payag siya. At ito, sabi niya, bantayan nyo, kasi pera nyo ito. Bantayan nyo ang kaban ng bayan, kasi pera nyo ito. Anak ng tinapaka naman. Yung akala mo na talaga, bobo na talaga kaming, bobong-bobo na kami. Ikaw na nga dyan, binabantayan namin, tapos babantayan pa namin yung Bicam. Ikaw pa magsabi na bantayan namin yung Bicam dahil pera namin yan. Ikaw na nga binabantayan namin eh. Kasi baka ubusin nyo dyan eh. Nahabla-habla na nga yung nahabla-habla na nga sa Supreme Court na to declare the General Appropriations Act unconstitutional eh. Dahil sa paggagawa nyo eh. Tapos ngayon, ikaw pa may ganang magsabi na bantayan namin ang Bicam dahil pera namin to. Ano pang babantayan namin? Naubos mo na sa akap, napamigay mo na. Bago pa mag-eleksyon, napamigay na ang akap. Ano pang babantayan namin dyan? Itong next, ito lang, suggestion natin sa kanya. Maniniwala po kami sa inyo, sir, kung kayo mismo susuot kayo ng body camera. Saka lahat ng taga-Bicam upo sa Bicameral Conference Committee naka-live stream. Pero mismo ang speaker saka yung chair ng Appropriations Act magsuot po ng body camera. Para sure kami kung sino kinakausap niya. At i-live stream din CCTV camera ang opisina ng speaker. Para sigurado talaga kami na walang daya. Yun. Kung gusto niyang maging mabango sa taong bayan, taxpayers, di live stream nga niya ang bicameral conference. Lahat ng steps. Pero i-live stream niya rin ang opisina ng speaker. Yun, di ba? Bantayan daw natin ang ating pera. Hindi. Siya ang bantayan natin. Tama ka, Lem. Bantayan natin siya. Tatapon pa niya ngayon yung responsibilidad sa atin, ha? Unsa naman di ay? Nagbugo na gyud mi kayo ana, oy. Sus. Patay buguan nato anig. O patakasabot sa niyang ginahimo sa tuwa. Yan. Yan, mga kababayan, ang lesson natin. Kasi naman itong mga congressman, tando, wala akong sa Ilonggo pa. Nga namin sa kanila, tando. Wala sila uudon kasi may akap din sila. Hindi ba naman kayo mahiya kayo sa tao? Mahiya kayo sa mga taxpayers? Alam ko, gusto ko, yung ginagawa ni Ping Lacson, wala na lang pork barrel yung mga congressman. Ako, attorney, paano yan? Paano? Gusto ko nga i-donate nila yung mga part of their salary sa kawang-gawa eh. Donate nila.
Para sigurado tayo na yung mga gustong tumakbo ay wala na silang, kung ang gusto lang nila ay makakwarta dyan, hindi na sila tatakbo. Sabihin na, ano ba yan? Ay magkano lang naman makukuha ko dyan? Wala na pala akong kickback sa, sabihin nila, wala na palang SOP, wala nang kickback sa mga pork barrel. Para ano? So yung tatakbo na lang ay yung mga walang interest sa maging pagnanakaw sa at mga kickback. Pwede naman yun eh. Resolution 10, yun ang kanilang pork barrel. Yun, baga, mga baga kay nawungi. Bagag nawung, makapal ang mukha. Sobra pa sa baga, attorney, itaw daw. Bagaan lang nawung, balo na biyata ng tao nga, singhot-singhot sila. Nya, di pag yun, akuon, di pag yun, ayaw umamin eh. Tsaka, bakit ang baba nung yuko-yuko niya doon nung sinusunog yung shabu? Baba ng baw niya, parang hapon ah. Kasi inaamoy niya yung yung usok ba? Sayang eh. Yung cocaine po, hindi po yan sinusunog. Sinisinghot. Huwag kayong mag-alala. Lahat naman may panahon. Yung iba dyan, gusto mag-presidente. Kaya ngayon, pag-good luck siya. Pag-good boy siya. Open ang bycam ha. I-open. Kaya wala naman. Sa pamayamong open nun diya. Kaya naubos naman. Wala. Gasto naman niyang akap. Katok, kaayo na siya. Katok lagi. Udagan lagi og presidente. That's why. So, you watch out. Santayan nato ni siya. Kay 3 years. In 3 years, ano pa kaya mga kababalaghan dyan ang gagawin niya sa pera ng taong bayan? Alam mo, kaya ayaw ko dyan. Yung he is treating us as if stupid na takaayaw ba? This guy must think we're really stupid. Tsaka he is all powerful. Parang feeling niya Diyos na siya ba? Yung may hangganan naman lahat eh. May hangganan naman lahat. Hindi naman lahat ng panahon may kapangyarihan ka. Halos wala nang lalaban. Paano naman lalaban? Pinapadisqualify nila. Pero 3 years? 3 years na si BBM? Ganito lang din? Ganito pa rin tayo? Worse pa? Worse pa yun nung nanumpa siya. Lahat ng promises niya, ng kampanya, wala siyang tinupad. Ano? After 3 years, makakabawi pa ba sila sa atin, sa taong bayan? Mapataas pa ba niya ang sahod? Kung pababa ba niya ang presyo ng pagkain? Presyo ng langis? Gasol? Jeepney? Bus? Ang mga MRT ba ay magiging accessible sa mga may kapansanan? Yung elevator ba ng mga MRT ay gagana in 3 years para sa mga naka-wheelchair at mga pilay at mga matatanda? Yung concentration nila sa next 3 years, paano sila makakuha pa ng mas maraming kwarta para ibuhos nila sa sunod na eleksyon. In the meantime, more than 2 million Filipinos walang trabaho. Prices of food and goods and basic commodities are high. Walang effort at all. Walang effort.
Smuggling is on. Hindi pa rin bumababa presyo ng bigas. Sasabihin nila, inflation rate is low. Ganyan. 1 digit na lang. Come on. But the poor, they feel it. They feel it. Kahit sabihin mo 5% na lang ang inflation. They feel it. Gasolina. So ano pong gawin natin, attorney, sa 3 years? Bantayan natin sila. At huwag kayong matatakot na magsalita o mag-express dyan sa social media nyo ng mga kasamaan sa gobyerno because that is your right. Freedom of speech ka na. Basta focus lang tayo sa pagbabantay ng ating kaban ng bayan at ang mga pag-abuso ng ating presidente at mga may kapangyarihan. Pabiktim-biktim na sila karon, attorney, tsakto ka. Sila pag yung victim nga 2 million sa Pilipinas walang trabaho niya, gutman na. Gutman na kayo. Sila okay ra sila. Butod na sila panambok sa kwarta ilang isulod sa ilang mga hindi na gani maihap ng mga kwarta ba? Hindi naman matago tanan sa bangko. Grabe no? Billion sila kumangawat no? It's not funny ba? They are raking in money from our government coffers through kickbacks. Kickback sa construction, sa negosyo para may i-vote buying na naman sila sa 2028. Taon, maluoy na unta ang Diyos sa ato ang Punsod Pilipinas. Sa baron taanis mga taong mga kawatan.